kami sa Cayman Airways. Papunta? Para Jamaica. Okay, Jikad, kaway. Jikad. Yay! Travel na naman tayo. So, off na ngayon. Okay. Jikad! Hi! Jikad! So, yan, sakay na. Asa ka, bebe? Jikad! Cayman Airways. Papasok na tayo. Oh? Oh? So yeah. Punta na kami sa airport. Yan. Namin yung aming visa, US visa. So, magkano ba ang aming nagastos? So, ang nagastos po namin mga 2,000 KYD po yan, Caymanian dollar. So, nagpatulong kami sa agency sa pag-process ng papers. Then, pumunta kami sa Jamaica. And then, natulog kami doon. May Pinoy na nag-accommodate. So, bumayad kami ng 200 CI. So, isang tulog lang yun. Sila na yung kumuha sa airport at naghatid sa amin. So, sulit naman. At mayroon pang free breakfast. So, pagpunta namin sa Jamaican Embassy, talagang napakaraming tao. Grabe talaga. Pahirapan. Ang advantage lang sa amin dahil meron kaming 1-year-old baby at talagang priority kami. So mabilis lang, parang 4 na tanong lang sa amin. Then anong trabaho ng asawa ko, anong purpose ng pagkuha ko ng US visa, ano pa ba, anong trabaho ko. So ganun. So na-aprobahan agad. Hindi ko alam na na-approve na pala yun. Bigla lang kami binigyan ng papel. So approve na pala. So may iba din na reject sila. Siguro yung kung ano yung nakalagay sa papel nila, iba na yung kanilang sinagot. Kasi pag in-interview ka doon sa embassy, hindi mo malaman na deny ka na pala. So talagang crucial. So talaga nung time na yun, grabe yung prayer namin. Talagang kasi pag na-reject ka doon, sobrang sakit yung time na ginugol mo, tapos yung pera sobrang mahal. Talaga yung process mo, pwede ka na makatayo ng bahay, marami nang matulungan, tapos ma-reject, talagang napakasakit. Kaya kailangan, grabe yung prayer namin nung time na yun. So ang sabi ng Psalms 23 verse 6, surely goodness shall follow me all the days of my life, and I dwell in the house of the Lord forever. So even though kung nasubukan mo nang magkuha ng visa tapos na-reject, but the mercy of the Lord shall follow you and me, na even though na-reject, mayroon pa rin pagkakataon na tayo ay kumuha ulit, sapagkat mayroon lang pong tinatawag na right timing. So ipanalangin natin lahat ng mga plano natin sa Panginoon, sapagkat yung Panginoon, yung kanyang kabutihan ay hindi po umaalis, parati pong sumusunod sa atin. Even though nakakaranas ka ng financial crisis, but God still will provide according to our needs. God bless you. Please subscribe to my YouTube channel.